Good morning po mga kaibigan at sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa ating mundo mga kaibigan. Welcome po muli dito sa ating programa sa Power Cells. Ito ang inyong gabi sa kalusugan po, Daniel Serrano, Doctor of Ministry in Naturopathy mga kaibigan. Ating pong binigandaan itong ating topic tungkol po sa foods that causes inflammation. So ang pinaka-target nitong inflammation ito, daluyan ng dugo. So ito yung pinaka-sentro ng buhay. Kaya ito ang ating bantayan ng gusto kasi sa blood, no, sa ating dugo, nandoon yung buhay. Life is in the blood. So therefore, dahil sa nandito yung buhay sa dugo, ingatan nating mabuti ito mga pare ko, mga ma'am, mga tatay, mga lolo, mga lula. Kasi dito tayo makasurvive mga kaibigan. So ating binigyan daan ang foods that causes inflammation. At nandito pa rin po tayo sa artificial trans fats, mga kaibigan. So, itong high sensitivity C-reactive protein, ito po ay, ang ibig sabihin, there is a serious infection at inflammation sa ating pong daluyan ng dugo, mga kaibigan. So, the higher your levels of high sensitivity C-reactive protein, ang ibig sabihin yan, the higher your levels of inflammation in your arteries. Okay, mga kaibigan? So, hindi maganda yan. Kailangan natin yan mapigilan, mga kaibigan. So, the difference between CRP dito sa HSCRP is yung pong word na HS, ang abbreviation yan. So, ang ibig sabihin yan, high sensitivity, meaning there is a serious infection. No? Traditionally, CRP or C-reactive protein is measured down to concentrations of 3 to 5 milligram per deciliter, mga kaibigan. Yung tinatawag na high sensitivity C-reactive protein is measured down to concentrations of approximately 0.3 milligram per deciliter. This improved sensitivity allows high sensitivity C-reactive protein. Ito yung ginagamit na measure ng mga eksperto, mga doktor, para malaman kung ano ang level ng chronic inflammation ng taong mayroon ito. No? At hindi mawawala ang hypertension dito mga kaibigan, ha? Okay? So yun po mga kaibigan, hindi maganda ang ganitong sitwasyon. Kaya ma-avoid lang natin to kung ang mga pagkain na nabanggit natin ay ma-avoid natin. Kasi ang gamot, hindi po yan substitute mga kaibigan. Yan po ang katotohanan para naman maiwasan talaga natin. Di ba mga kaibigan? Importante yan. Okay? Other markers of chronic inflammation include noxious chemicals released by both white blood cells and fat cells. Ano yung noxious? Kaya tinawag na noxious kasi once na lumabas yung chemical na yan, tulad ng histamine, yung mga ganyan, it will aggravate inflammation. Kaya magkakaroon ka ng inflammation. So, kaya tinawag na noxious. Ang tawag niyan ay inflammatory cytokines. Kaya mayroong IL-3, IL-6, IL-8. Pag IL-6 umabot na po diyan ang inflammation, that is already chronic serious po yan, mga kaibigan. As in COVID-19, maabot po ng IL-6 and even above, IL-9, mga ganyan. Sobra na ang level of inflammation. Kaya nagkakaroon na ng microclotting, kaya high ang risk na magkaroon ng stroke, heart attack. Yun mga kaibigan, no? Lalo na dun sa mga may health issues, hindi maganda mga kaibigan. So, dito, nagkakaroon po ng measure ang mga eksperto dito dun sa level of white blood cells. Okay, mga kaibigan? So, an inflammatory cytokine or pro-inflammatory cytokine is a type of signaling molecule that is secreted from immune cells like helper T cells,
and macrophages, and certain other cell types that promote inflammation. So, mayroon tayo ditong picture mga kaibigan. Ito yung cytokine. Ito yung messages that really initiate for the release of inflammatory substance mga kaibigan. So, andyan po yung fibroblast, mast cells, endothelial cells, lymphocyte, macrophages, granulocytes tulad ng basophils, eosinophil, neutrophils. Yung mga ganyan. Nagpuproduce siya ng pro-inflammatory mga kaibigan. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi one way to help the healing of any damaged tissue, kailangan talaga magkaroon ng mild level of inflammation. Pero kung naging chronic, naku, hindi na po maganda yan mga kaibigan. In fact, in one study, CRP levels were 78% higher among women. Mga ma'am, mga gwapa dyan. Ulitin natin, CRP or C-reactive protein levels were 78% higher among women who reported the highest trans fat intake. Naku, mga kaibigan. Kaya alam po ninyo, sa Amerika, ang indication or an indicator na malapit ng ma-heart attack o ma-stroke ang babae, pag mataas ang triglyceride. Okay? Pag mataas ang triglyceride at mataas ang inflammation level ng circulatory system, heart attack or stroke, it will take any time, mga kaibigan. That is a big problem, mga kaibigan, ha? In a randomized controlled trial including older women with excess weight, hydrogenated soybean oil increased inflammation significantly more than palm and sunflower oils. So here, mga kaibigan, bakit naging masama ang soybean? Hydrogenated. Binago nila yung form. They use yung trans fat hydrogenated product, and then nagiging yung liquid nagiging sulit. Now nagiging harmful. Pagbaguhin talaga ng tao yung chemistry ng Panginoon sa pagkain, nagkakaroon ng mga bad result, mga kaibigan. So, here, sinubok ito sa mga babae. Mga ma'am, importante ito. Kaya iwasan po ang hydrogenated soybean oil. Wala namang halo sa atin yan eh. Yung problema, yung mga produkto, nandoon yun. So, iwasan natin yan, mga kaibigan. Nagiging bad siya kaysa sa palm oil or sunflower oil, which is really very good to indicate na kailangan iwasan yan. Di ba, mga kaibigan? Studies in healthy men, sa mga lalaki naman, and men with elevated cholesterol levels have revealed similar increases in inflammatory markers in response to trans fats. So here, mga sir, mga gentle boy, pag mahilig tayo sa mga pagkain na may mga trans fats, ay mayroon pong similar increase of inflammation, sa ating daluyan ng dugo. Now, particular, ano po yung mga pagkain na wag nating gawin, wala namang masama yan pero ating banggitin kasi binanggit ng mga eksperto di ba? Foods high in trans fats include French fries. Uy, mga kaibigan. Mayroon nga study, binili niya yung French fries, nilagay niya sa garapon. Buti ba? Then, umabot na lang ng 3 years. Hindi nagbago. Parehas pa rin, parang bagong luto. So, maraming chemical yan, mga kaibigan. Maraming preservative. Okay? So, ano ang substitute? Dito tayo sa patatas. Di ba patatas man yung French fries? Bumili ka lang ng malalaking patatas. Gayatin mo, katulad ng size ng yung French fries. Ilutuin mo. Yun na. Mas less yung problema. Now, ang piliin po ninyo na oil ay coconut oil. Wag yung virgin coconut oil kasi hindi maganda yung pang-fry. Yung pong, yung ordinary dyan na coconut oil, maganda po. Bakit po? Mas mababa po ang omega-3
sa coconut oil kung ikumpara sa palm oil. So, we want to understand that kasi we want to avoid higher omega-3 than higher omega-6 than omega-3. So, we want to have higher omega-3 than omega-6. Okay? Mga kaibigan, importante yan, no? So, avoid French fries. Masarap yan, pero wala tayong magawa. Yan po ang espesyal na nabanggit ng ating mga eksperto. Another fried fast foods. Some varieties of microwave popcorn. Naku, mga kaibigan. Certain margarines. Nung una, patalastas, pangpatangkad. Naku, ang daming kumain ng margarine. Nagreklamo na hindi masya tumangkad. So yan mga kaibigan. Iwasan yan kasi hydrogenated yan. Vegetable shortenings. Sa mga pagkain ba, yung mga nakapack na pagkain, tingnan mo lang doon sa sachet or sa can or whatever, makikita po niyo yun. Kung mayroong vegetable shortenings, trans fats yan mga kaibigan, no? Pack cake and cookies. Naku, mga tatay, mga ma'am, mga pangga dyan, mga gentle boy. Some pastries and all processed foods. Yan na. Ang dami na nating baguhin dito mga tatay, mga ma'am. That least partially hydrogenated vegetable oil on the level. So yan mga kaibigan. Remember, it causes inflammation. Kung high blood na tayo mga sir, kakain ta kahit kunti, ay masama talaga yan mga kaibigan. So, kung gusto natin, ma-enjoy natin ang ating mga holidays, we have to avoid this. Okay? Yan mga kaibigan. Some scientists believe that certain vegetable oils such as soybean oil promote inflammation due to their very high omega-6 fatty acid content. Although some dietary omega-6 fats are necessary, the typical Western diet provides far more than people need. So, yun po yung danger. Wala naman sanang danger yung soya kung hindi na-extract. Pag meron tayong in-extract, meron tayong nakuha doon, pero meron tayong naiwan na kailangan na hindi mahiwalay. Yun po yung pagkakaiba doon. Kasi, ay yung mga beans, soya bean, gawa man ng Diyos yan. At walang defect yan. Walang wrong ratio yan. Perfect yan. Yung omega-3, omega-6, lalo na yung olive oil, yung olive fruit. Perfect yung combination ng omega-3, omega-6, omega-9. Perfect yan. Kaso lang, kapag may mga extraction tayo na ginagawa, yun, doon na nagkakaproblema. Kasi yung ratio hindi na-maintain. Okay? Yan po mga kaibigan, no? Ayon po dito sa mga eksperto, during the 20th century, the consumption of vegetable oils increased by 130% sa United States lang po yan. Ibig sabihin, nag-increase yung ating intake ng mga oil, no, fats, sa ibang pagkasalita. Ang problema, kung yung oil or fats na ating pinili ay not good, saturated, hydrogenated, we have to avoid that. Kaya yung magluto tayo ng rice, fried rice with margarine, don't eat of that. Lalo na doon sa mga may hypertension, may inflammation sa kanilang daluyan ng dugo, wag mga kaibigan. Hindi siya maganda. Okay? However, evidence that a high intake of omega-6 fatty acid increases inflammation in humans is currently limited. So, ang ibig sabihin niyan, the evidence to prove na omega-6 is bad and omega-3 is good is very limited. Ibig sabihin, is not sufficient, mga kaibigan, no? So, omega-6 fatty acids are used for reducing the risk of heart disease. So, omega-6 by itself is good. Ang problema lang dito, kung sobrang taas, yung omega-6, sobrang namang baba, halos wala yung omega-3. So, hindi na talaga siya magka-balanse ba, mga kaibigan. Ano pa ang nagagawa ng omega-6? Lowering total cholesterol levels. So, di ba maganda? Lowering bad LDL, which is cholesterol levels. Raising good HDL, high density lipoprotein.
So how good is omega-6? Good siya, mga kaibigan, no? Kaya mahirap din i-establish na omega-6 is bad. Okay? Cholesterol levels and reducing cancer risk. Just imagine that. So omega-6 is good. Kaya minsan, kailangan patunayan ng husto para hindi maging bias, di ba mga kaibigan? Yun ang mga benefit eh. Ang benefit naman ng omega-3, very good din. So, walang bad doon. So, omega-3, omega-6, and omega-9 fatty acids are all important dietary fats. As a matter of fact, very good food yan for the brain to avoid Alzheimer's. At nakita ng mga eksperto, the best oil is omega-6, lalo na ang coconut oil. Mga kaibigan, ha? They all have health benefits, but it's important to get the right balance between them. Kaya, importante yan. So, sa study, mga kaibigan, ang pinaka-safe ngayon ay yung hindi malayo ba. Halimbawa, sobrang taas ang omega-6, sobrang baba ang omega-3. Not good, mga kaibigan. May mga ratio yan. Alam ng Diyos yan. Nasisira lang yan kapag, siyempre, dumadaan sa mga processing. Doon po nasisira yan, mga kaibigan. So, here, ano po ang nagagawa ng omega? We have here omega-3, omega-6, omega-7, omega-9. Okay? So, napakaganda, mga kaibigan, yung mga naidudulot niyan. Okay, so doon sa may mga hypertension, may cardiovascular disease, may diabetes, here omega-3, omega-6, omega-7, omega-9 are all very, very important. Okay, mga kaibigan, wag lang po idaan sa apoy yan kasi masira na ang component niyan. Okay, mga kaibigan. So omega-3 controls blood clotting, builds cellular membranes in the brain, enhances brain and joint function, fat loss and muscle building benefits in athletes, reduces risk of cancer, heart disease, and diabetes, reduces inflammation. So, napakaganda ang omega-3, mga kaibigan. Now, ano po yung food? Fatty fish, salmon, mackerel, cod, etc. Vegetable oil, tulad ng soybeans, walnuts, flax seeds, etc. Green vegetables, kale, spinach, Brussels sprouts, salad greens, etc. So, andyan mga kaibigan. Napakaganda yan. Omega-6, regulate brain functioning, regulates growth and development, stimulates hair and skin growth, regulates metabolism, maintains healthy bones and reproductive system, increases inflammation. So, kung sobrang taas, okay? Most vegetable oils, nuts, and grain-fed meats. So, yan, mga kaibigan. Omega-7 reduces inflammation, reduces insulin resistance. So, maraming mga tao na hindi narinig itong omega-7 eh. So, produced naturally by the body. So, it is produced naturally by the body, kaya hindi namin mention. It's good, mga kaibigan. Okay? We have here omega-9. Omega-9 reduces inflammation, improves joint health, and healing, prevents variety of diseases. So, ang dami pong benefit dito. Produced naturally by the body, omega-9, but can also be found in olive oil and vegetable oils. So, this is the thing, mga kaibigan, na ating binigyan daan. At napakahalaga ito para mag-reduce yung inflammation sa ating pong katawan, lalo na sa daluyan ng ating dugo, mga kaibigan. Ano bang may tutulong ng power cell sa ating mga naramdaman ngayon? Marami tayong nararamdaman at sana naman sa ating taong ito, wag lang puro saya-saya, party-party, pero pagkatapos marami lalo ang nararamdaman. Huwag po natin gawin yan, mga kaibigan. Be wise, sabi ng Panginoon. Be wise as serpent, but be harmless as a dove. Ayan, sabi ng Panginoon, mga kaibigan, ha? Now, ayon po sa mga eksperto, itong 1,2-diethyl, mga kaibigan, vinyl-dithine, ay the exact anti-inflammatory mechanisms ay nandito, mga kaibigan. Kasi inflammation po ang ating napag-aralan, no? Mga kaibigan, di sa mga pagkain. So, kailangan natin ng mga anti-inflammatory. Ito na po yung 1,2-vinyl-dithine.
Ito po ay sulfuric compound na nandiyan sa PowerCell Ever Capsule. Okay, mga kaibigan. So, andyan po yung interleukin 6 or IL-6 at saka interleukin 8 or IL-8, mga kaibigan. So, ito po yung medyo strong or highest level of inflammation. This is chronic, mga kaibigan. So, kailangan po natin itong vinylidene sulfuric compound to prevent this inflammation. Okay? So, the combination of anti-inflammatory and antioxidative stress compounds in garlic makes it a unique food for cardiovascular support. Yan, mga kaibigan. Especially in terms of chronic degenerative cardiovascular conditions like atherosclerosis. Napakaganda po, mga kaibigan. So, we have here the combination of anti-inflammatory, antioxidative stress. Kasi, bago madamage yung mga tissue, magkaroon siya ng severe level of oxidation. Okay? Kaya ang kailangan, anti-oxidation. Yan, mga kaibigan. So, this will prevent more damage sa ating daluyan ng dugo. So, andyan na po ang combination. Andyan na po si Power Cells, andyan na po si Diet. Pagsamahin natin yung dalawa para ang sumatotal niyan, ang resulta, good health. Di ba? Mahirap naman maging healthy tayo, tapos yung ating daluyan ng dugo namamaga. Mahirap yun. Di ba? Healthy tayo, pero ang tuhod masakit. parang healthy na hindi. Di ba? Igalaw, masakit. Gustong huminga ng malalim, hindi makahinga, masakit dibdib, hindi maganda yan, mga kaibigan. So, in addition to the ability of garlic to help prevent our blood vessels from becoming blocked, this allium vegetable may also be able to help prevent clots from forming inside of our blood vessels. So, yung clotting, pinaka-problema yan, mga kaibigan. Ano po ang naitutulong dito? This cardiovascular protection has been linked to one particular disulfide in garlic called ajuin. Ajuin is another sulfuric compound of allium sativum, which is garlic, mga kaibigan. Ajuin has repeatedly been shown to have anti-clotting properties. Yan. Para maiwasan yung heart attack, stroke, kung kailangan po yan, mga kaibigan. Pero wag magsalig sa Bisaya, wag na magdepende dyan. Si kain, maroon naman ako power sila eh. Huwag po. Parehas lang yan sa, di ba masama yan? Okay lang yan. Maraming pera pape ko eh. Daddy ko nung maraming pera yan. Makulong ka. Pensa lang yan papa ko eh. Makalabas na rin. Yan, hindi maganda yan ha, kaibigan. Parehas lang talaga yan dyan. Andyan si Power Cell, pero wag tayong magsalig. Huwag tayong magdepende. Kapag yung pagkain hindi maganda, awang na. Para sigurado tayo ngayong mga holidays ba, mga kaibigan. Ayan po mga halaga sa ating buhay, mga kaibigan. At ang ating pong Power Cells, ating pong ma-avail yan sa ating mga outlet tulad ng South Star Drugs, Rose Pharmacy, Mercury, Watson, The Generic Pharmacy, The Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. Sa ating mga kababayan dyan sa Manila, okay, lalo na sa Laguna, to follow na po yan sa Laguna, no? Diyan sa ating mga kababayan dyan sa Bulacan, okay, bago pa kasi yan, kailangan may guide yung mga kababayan natin dyan. Nandiyan po sa ating screen, tingnan lang po ninyo yan at makita ninyo kung anong mga outlet meron tayo dyan sa inyong lugar, mga kaibigan. May God bless us all. And sabi nga, eat your food as your medicines. Otherwise, you will eat your medicines as your food. May God bless us.